visiting the site, nakakapanic kasi dapat tapos na yung interiors ko. Dapat tapos na yung flooring ko. Dapat tapos na yung exteriors ko. Hindi pa rin. So, kinakabahan ako. Kaya, naramdaman ko na na magkakaroon ng malaking delay, malaking problema. Problem. Okay, game. Kulang tayo ng tao. Pwede Hindi ba nga, tayo... I was asking, hindi ba tayo pwede mag-hire ng mga bagong tao? Wala, hindi talaga kaya. So, we need at about 10. Humingi kami ng mga volunteers. At eto na yung bayanihan. Hello! Hello! Welcome! Kailangan namin ng tulong na maglinis ng iba't ibang mga louver, yung mga sa bintana, yung sahig, yung tapunan ng mga semento, hindi pa namamasilya, hindi pa napipintura. Dami pang mga hindi nagagawa. Gusto namin na magandang bahay na ini-envision ni Gabi para sa pamilya niya. Talagang nag-drive ang pag-iisip namin. At dahil doon, lahat ng problema nalusutan. Normally, yung may-ari ng bahay ang may special project. So, parang since na yung initial meeting ko ni Charmaine, sabi ko, I want to spend my whole day. Kaya na magkamana, whatever, but I want to spend a whole day with Charmaine. Wow, pretty! Look! That's so pretty. Likalabas na. Meron rin siyang skin condition. Nako, it's called psoriasis. Okay? Hindi nakakahawa yan. Na I realized, kala ko dito lang sa forehead. Pero sa likod pala niya rin and stuff. You know what? I'm going to give you parang shawl para ano. Ang cute mo! You're so pretty! Grabe! Parang she's still conscious na yung condition niya. So I said like, no. Tinawag ko si Dr. Vicky Bellot. So parang gusto ko lang yung magpa-pamper that day. So after that, I said, okay, we have your face clean na. Punta tayo sa parlor. I'm going to take you to Jessie Globa, who's my really parang makeup artist na and also does hair. And then Jessie gave her some tips on how to put makeup, parang just to feel good about herself, na confident siya, ganyan. Then we went to see her parents. Do you know what this is? Yeah, I felt like a proud mother. No, parang I transformed her like that. You know, even just for one day, di ba? Parang she'll look pretty and stuff. So, na po yung pakiramdam ko talaga, parang down po talaga ako. Tapos, pangit ko yung ganun. Tapos, ngayon, pagkatapos, ganda ko na. Makakasabi po talaga ako sa sarili ko na ganda ko. Magandang araw sa inyo mga kapatid. Nandito po tayo ngayon sa Diamond Suites and Residence sa Cebu para sa isang espesyal na edisyon po ng Face to Face para sa Extreme Makeover Home Edition Philippines. Yung isa sa mga tumawag sa aking pansin talaga, na hindi ko na-expect, meron palang alitan sa pamilya. Matagal na to. Pinag-ugatan mo to dahil sa mga away ng mga bata. O yun nga, nasabi ng anak ko na, oy, huwag kayong makipaglaro dyan kasi nga hindi yan tunay na kardines. O yun lang. Tapos humantong po sa pati yung confidential yung buhay namin na pinagkakalat sa mga tao. Hindi dapat ganun. Hindi naman mag-umpisa ang lahat ng gulo, hindi dahil sa'yo. Alam mo, sa lahat ng asawa ni Cecil, pangatlo ka, ikaw ang pinakaano talaga. Natakot ako't kinabahan ako talaga kay Ate Pansy. Kasi nakita ko talaga kung gaano siya, alam mo yung punong-puno siya ng pride. Walang taong perpekto. Lahat tayo nagkakamali. Ang punto lang dito, kayo-kayo rin ang gumagawa ng kwento ng buhay niyo eh. Diba? Pero ang mahirap, yung tumanda tayong walang pinakatandaan. Kuya Mel, may gusto ko pang sabihin sa mga kapatid mo. Ito na ang tamang pagkakataon na siguro sasabihin ko na kailangan, wala namang kinakampihan sa kanila, kailangan magkaisa na kami. Ito na, dito yung isang kapatid namin na problema, may sakit. Dapat namin bigyan ng suporta. Promise ko po. Kasi gusto ko naman ibalik dati. Totoo lang, magkalapit naman talaga kami niyan eh. Kuya Cecil, mahal kita. Kahit ano pang mangyari, kapatid pa rin kita. Sana, tuloy-tuloy na. Promise ko na smooth na lahat.
wala nang mangyayari. Sa ganito na nagkaayos na kaming lahat. Di man ako arkitekto o inhinyero, nakagawa ako ng tulay at natibag ko ang wall na humahati sa kanila magkakapatid. Paolo, maraming salamat for the trust, ha? Yung tiwalang binigay ng grupo ninyo sa amin naman ng mga taga face-to-face. Great honor yon para sa amin, kaya maraming salamat sa opportunity niyo. And God bless you. Nung nag-ayos na kami ng family namin, namasyal kami, buong pamilya namin. Sorry to disturb you just a little bit. My name is Suzette. I'm from Rainforest and we welcome you here. Can I invite Calixto and Marites? Bawat may puntahan kami, para bang may sorpresa na lalong-lalo na yung pagpunta namin dito. Nagulat kami ng asawa ko. Ito yung na-receive namin. Sa asawa niyo? Anong Kasi yung wedding ring namin, nawala ko yung isa ko sa kanya. Yung sa kanya yung nanganak ako. Actually, nag-iisa to. So, ikaw lang ang may suot? Opo. Ah, nice! Ganyan! Tayo! Hi, Sir Joey. Good evening po. Hi, Sir, your delivery po from Sentimental to Sunrise, and it's in your room already. Andiyan na? Yes po. Okay, I'll go up na. Okay, Thank sir. you. Welcome po. Ay, ito na. Ang delivery. Welcome back sa Cebu Plus. Itong araw na to, kala ko mamamasyal ulit kami together with my family. Pagbungad namin, pagbukas ng Cebu Plus sa pintuan. Wow! Marites, tingnan ninyo ang bagong Cebu Plus. Wow! Okay. May pagkakaiba ba? Hindi ko na-expect na gano'ng kalaki. Ito na yung bagong office namin. Magpapatuloy namin na tuloy-tuloy habang nabubuhay kami. Papatuloy namin na maayos na maganda yun. Dahil itong pag-makeover ng Cebu Plus office, makakatulong talaga siya sa mga person living with HIV. I'm sure matutuwang talaga yung mga mag-asawa dahil sila po yung unang nag-organize din itong organisasyon para makatulong sa kapwa person living with HIV.